Magandang gabi po muli sa bawat isa. Ayan. Ay, magandang umaga pala. Ayan. Ayan. Nadala lang po kasi dilim yung title. Ayan. Para magising lang din po kayo, di ba? Ayan, kidding aside po. So again, once again, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. So wag po nating isabay sa panahon o sa dilim ng kalangitan ang ating mood ngayon at ibigay natin lahat kahit sa simpleng pag-aaral na ito sa ating Panginoon. So again, once again, kung papansinin natin itong panahon na ito, ayan, makikita natin na tag-ulan na naman. At makikita natin, paglabas pa lang natin dito sa ating simbahan, makikita natin sobrang dilim. At kapag sasapit po yung rainy season, isa po ang sa palagi kong naaalala na palaging brownout po sa amin. Sa Tanag po, yung tinutukoy ko po, na parang makikita natin umaga pa lang ang lungkot na ng ambience na meron po dun sa lugar namin dahil sa kadiliman na nai-experience namin doon. And minsan hanggang gabi pa yun. Hanggang gabi pa po yung dilim doon sa lugar namin doon sa Tanag. Di ko ba alam kung bakit gano'n yung Tanag. Parang sinasadya pag tinataon din, hindi lang rainy season, tinataon din pag November. At sa tuwing brownout, ang palagi namin ginagawa ay walang katapusang kwentuhan. Kwentuhan, magdamag hanggang maggabi, hanggang magliwanag. Yun, kumbaga, inihintay namin na magliwanag o maubos na lang yung kandilang sinindihan namin sa aming tahanan. Kumbaga, itong bagay na ito, ang sarap balikan po, no? Nung makikipagkwentuhan ka sa iyong pamilya, sama-sama kayo makikipagkwentuhan. Pero this time, gawin po natin kaya ito dito sa mismong pulpito, dito sa mismong ating simbahan. Magkwentuhan tayo at alamin natin ang iba't ibang mga kwento na nakatuon o nakasentro po sa iba't ibang mukha ng pagtitiwala at pagpupuri sa ating Panginoon. O sa madaling salita, nakasentro sa kung paano gumilos ang Panginoon o gumalaw ang Panginoon sa mga panahong nasa kadiliman din po tayo. And with that, basahin po natin ang ating passage in Acts chapter 16 verses 25 to 26. Acts 16 verses 25 to 26. The word of God says, "But at midnight, Paul and Silas praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed." Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dakila sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aral ng iyong salita at libre lang po namin ito nagagawa. At kahit may parating na bagyo, parating na problema po sa buhay po namin, still may pagkakataon pa rin po kaming gawin ito at sambahin ka ng buong puso po namin. Nawa po Lord, gabayan niyo po kami sa aming kalagitnaan. Nawa ay maunawaan namin ang mga bagay na ito na nais niyo rin pong ipagawa sa amin o nais niyo rin pong ipakilala sa amin. Nawa po Lord, ay gabayan niyo rin po ang inyong lingkod. Nawa ay maibahagi ko po ito ng may kalinawan at nagbumula pa rin po sa inyo. At sa kalagitnaan po namin, mapangiti sana namin kayo dito sa gagawin po namin. And maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. So once again, maulang umaga po sa bawat isa. Ayan, introduction pa lang po yung kanina. Kumbaga, pasimula pa lang talaga. So dito po, bilang paumpisa, tanungin ko po ang bawat isa po sa atin dito. Naranasan na po ba natin na malagay sa isang sitwasyon na tila ang hirap-hirap na gumalaw dito sa bagay na ito, where it feels like everything suddenly went dark? Na makikita natin parang ang gulo, ang chaotic ng nangyayari sa buhay natin. Ano ba yung nais na iparating sa atin ng Panginoon? To make it short, magulo, mabigat, at nakakalito yung sitwasyon na ito. Madalas na-experience po natin ng bawat isa po sa atin yan at wala pong lusot dito. And again, mga kapatid, minsan dumadaan tayo sa mga panahon na tila
parang walang liwanag. Ang haba-haba ng kadiliman, ang haba-haba ng path na masasabi natin hindi natin alam kung ano bang nangyayari. Ano ba yung pinagdadaanan natin ito sa mga pagkakataon na ito? Maybe it's a lost of something important to us. Or maybe it's a sickness na bigla-bigla na lang aatake sa atin nang walang pasabi, parang paabiso. Bigla-bigla na lang dumadating. Or maybe a disappointment, heartbreak, and even betrayal. Itong mga bagay na ito ay masasabi natin madalas na nai-experience natin bilang isang tao. At minsan, gusto na lang nating isigaw ito sa Panginoon, or yung ibang ginagawa po na pagsigaw ng ibang tao ay masasabi rin natin may somehow mali na rin po. Kasi minsan ang sigaw nila, imbis na Lord, tulungan mo ko, ang madalas na nasasambit ng iba po sa atin, Lord, nasan ka sa dilim na ito? Kino-question nila kung nasan nga ba ang Panginoon sa lahat ng mga problema, lahat ng mga bagyo na nai-experience nila. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon ay simple lang. Simpleng-simple lang, ngunit labis na makapangyarihan kung ito po ay dadamdamin natin o ilalagay talaga natin sa puso po natin. Dahil yung pinaka-mensahe po ng talata na ito o ng preaching na ito ay dalawa lang. Una, hindi po tumitigil ang Diyos kahit tahimik siya. Pangalawa, ay lagi siyang naandyan kahit gabi pa. Kahit anong sitwasyon pa ng buhay natin o kahit anong oras pa, naandyan palagi ang ating Panginoon. Again, kahit hindi po natin nakikita ang kanyang kamay, sa mga oras na ito, pwede natin pa rin pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Pagkatiwalaan ang kanyang puso. Ito po yung magandang magawa rin po natin at ma-practice natin sa ating mga sarili. In Acts chapter 16, makikita po natin dito ang istorya kung saan ang dilim ay naging daan ng liwanag. Yung kadiliman or yung pagpighati o kabigatan na kanilang na-experience ay naging daan ng liwanag ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang kwento ni Apostle Pablo at ni Silas sa Philippi. Ito po yung unang kwento na ating pagkukwentuhan ngayong umaga na ito. Ayan. At mula po dito sa kwentong ito, meron po tayong tatlong mahuhugot na katotohanan na maaari nating ma-i-apply din sa ating buhay. Ito pong katotohanan na ito ay nakabatay rin po, masasabi natin ito yung magiging way kung paano makita natin kung paano kumilos ang Diyos kahit sa pinakamadaling sandali ng ating buhay. Mas lalo nating maa-appreciate ang pagkilos, dakilang pagkilos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng storya na ito. But before we tackle yung main story natin, yung main topic natin, let me first give a context dito po sa story na ito. Ano ba yung ating aalamin na storya? Sino po ba sila Paul and Silas? We all know na sina Paul or si Apostle Pablo at si Silas ay hindi naman isang kriminal. Masasabi natin somehow na sila ay faithful pa sa ating Panginoon. Again, sila po ay mga lingkod ng ating Panginoong Diyos o tagapagdala ng mabuting balita sa lahat. At masasabi natin ito na hindi naman ito krimen, yung ginagawa po nila. Ngunit, nang dahil lang po sa ginawa nila doon sa Philippi, na pinalaya nila ang isang babaeng alipin mula sa masamang espiritu, ano po yung naging kapalit nito? Ano yung naging tugon ng mga taong nakapaligid sa kanila? Nagalit po yung amo na ito at ipinakulong sila. Yun po yung naging unang kabigatan talaga na nakita natin dito, na wala naman silang ginawang masama, pinalaya, tinulungan pa nila itong babae na ito, pero ang ginawa ng amo, ikinulong sila. In Acts 16:23, it says, "And when they had laid many stripes on them, then they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely." Binugbog
sinaktan. Ito po yung naging kapalit nila sa kanilang tulong na ginawa dito sa babae na ito. Isipin po natin ito, mga kapatid. Ibinahagi nila sa mga tao yung mabuting balita na nagmumula sa ating Panginoon. Para saan? Para rin po sa kanilang kaligtasan. Pero ang kapalit nito, ang isinukli po ng mga taong nakapaligid sa kanila ay sugat, pasa, at kadena. Pagkakakulong. Nakakalungkot kung titingnan po natin. And kung iniisip ko itong bagay na ito, kung ako, sila Paul, or si Silas, halos siguro halo-halo na yung mararamdaman ko dito. Halo-halo na yung kabigatan na maaari kong ma-experience dito, maisip at maranasan dito sa pangyayari na ito. Dahil yung pangyayari nila, madilim, literal yung paligid nila dahil sa pagkakakulong nila. Masakit pa yung katawan nila dahil sa mga ginawa ng mga taong nakapaligid sa kanila dahil na rin po sa pangyayari na ito. Pero ito po ang nakakatuwa sa reaction or sabihin natin pagtugon nila Apostle Pablo dito. Sa kabila ng lahat ng mga na-experience nilang kabigatan, ano po yung ginawa nila dito sa passage na ito? In verse 25, it says, "But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them." Kumanta pa po sila. Hindi po sila nagtampo, ni hindi sila nagreklamo sa ating Panginoon sa lahat ng kanilang naranasan. In fact, again, uulitin natin, kumanta pa po sila ng papuri sa ating Panginoon. O sa madaling salita, mas pinili po nilang magpuri at itaas ang pangalan ng Panginoon sa kalagitnaan ng kahirapan na kanilang nararanasan. At doon sa pagkakataon na yon, nag-umpisa rin pong gumalaw ang Diyos sa kalagitnaan ng kanilang pag-awit. At sa ating passage ngayon, again, babalikan po natin, ngayong araw po na ito ay may 3 katotohanan po tayong matututunan patungkol sa kung paano kumilos ang Diyos sa gitna ng dilim. So unang katotohanan po dito, when we praise in the dark, God's power break through. Yan po yung magandang balikan din po natin, and mamaya tatalakayin pa natin yan ng mas malalim. Then, pangalawang katotohanan, when we trust in the dark, God's presence surrounds us. At ang panghuli, when we shine in the dark, God's purpose is also revealed. Ito po yung babalik-balikan po nating mga katotohanan. And umpisahan po natin ito sa pinakaunang katotohanan na maaari nating makita dito sa passage na ito. So first, when we praise in the dark, God's power breaks through. O sa madaling salita, kapag nagpuri po tayo sa kalagitnaan ng kadiliman na ating nararanasan, ay makikita natin o mai-experience din natin na dumadaloy din naman ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Remember, ano po yung pinagdadaanan nila sa kwento natin? Apostle Paul and Silas were in pain. Sila ay nasaktan. Sila ay nakulong. Yet they choose to praise God. They were chained, yet they choose to worship Him. They were surrounded by darkness, yet they lift their voices to God. Yun yung naging tugon nila sa lahat ng kadiliman, lahat ng bagyo na kanilang naranasan. Again, ang ganda ng pagkakatugon nila dito sa kabigatan na ito. They choose to sing. Ang pag-awit sa ating Panginoon. And let me remind each of us here that praise is not about our situation. Yung nangyayari sa atin, kapag masaya lang tayo, dun lang tayo aawit sa Panginoon. Kapag nasa good yung mood natin, dun lang tayo aawit sa Panginoon. Again, beloved, praise is not about our situation. It's about our Savior. Yun yung pinakang cost. Bakit tayo nagpupuri? Hindi sa mga nai-experience natin, kundi mismo sa ating Panginoon na ating pinupuri at ating sinasamba. Again, ang pagpupuri po ay hindi po base sa sitwasyon lang natin.
Paalala lang po sa bawat isa. Hindi po ito base sa nararanasan lang po natin sa pang-araw-araw, kundi ito po ay nakasentro sa pagkatao mismo ng ating Panginoong Diyos. At yun yung dapat nating itaas. Yun po yung dapat nating pagpurihan talaga. In fact, mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating Panginoon ay hindi po nagbabago. Ang kabutihan po ng ating Panginoong Diyos ay hindi kailanman nagbabago kahit magbago man ang ating kalagayan. Nasa sitwasyon ka man ng kahirapan, still, ang Panginoon ay tapat. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. So hindi po ito nakabase lang sa sitwasyon o sa nararanasan lang natin. Ito po ay nakabase, walang iba kundi sa ating Panginoon lamang. And because of that, we can say na ito pong katotohanan na ito ang magre-remind sa atin that we are called to praise Him at all times. We are called, being a Christian, kung kiniklaim natin na tayo'y mananampalataya, then we are called to praise Him at all times. May may diin po yun, at all times. Sabi nga po sa passage ng Psalm 34 verse 1, it says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ano po yung sabi ng passage po dito sa Psalm 34 verse 1? Sabi po ng passage na ito, hindi lang po dapat sometimes ang pagpupuri sa Panginoon. Hindi lang po dapat minsanan lang kapag masaya tayo, dun lang. Ang sabi po dito, ang pagpupuri sa Panginoon ay dapat po all times, at all times. Na kahit nasa gabi tayo ng pagsubok, kahit sa kulungan ng kahirapan na ito, sa bagyo na nararanasan natin, o kahit sa sugat ng kabiguan, dapat po magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Dapat po, mangibabaw pa rin ang pagpupuri at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Parang ganito po yan. May isang storya ng isang nanay na nawalan ng asawa. Siyempre, kung nawalan ka ng asawa, ikaw ang magiging responsible sa mga anak mo o sa pamilya mo na meron ka. At dahil dito, sa pagkawala ng kanyang asawa, ay araw-araw po siyang nag-aalaga sa tatlo tatlong anak niya ng mag-isa. Plus may trabaho pa po siyang inaalala sa pang-araw-araw. Yun yung sitwasyon ng babae na ito. Pero kahit ganito po yung pinagdadaanan niya sa pang-araw-araw ng kanyang buhay, sa totoo lang, mahirap po itong bagay na ito. Lalo na't kapag mag-isa ka lang na nag-aalaga. Dalawa pa nga lang po kami ni Riel na nag-aalaga, hirap na hirap eh. Paano kaya kung mag-isa ka lang at tatlong anak ito? So, ganun yung kabigatan talaga niya na naranasan niya araw-araw. Still, makikita pa rin siya na kapag linggo, nakikita pa rin siyang nakangiti. Ang ganda ng ngiti niya. Kumbaga parang wala siyang problema talaga. In fact, nakikita rin po siya sa choir. Kumakanta po siya sa choir at nagpupuri siya sa ating Panginoon ng buong puso niya. Ganun yung pinapakita niya sa araw-araw ng kanyang buhay. At palagi niyang sinasabi sa mga taong nakapaligid sa kanya, dakila ka, O Diyos. Yun yung palaging binabanggit niya. Dakila ka, O Diyos. Isang beses, tinanong po siya ng isang kapatiran. Sinabi sa kanya, ate, paano mo nagagawa yan? Paano mo nagagawang ngumiti kahit ang bigat-bigat ang problema mo, kahit hirap na hirap ka na sa iyong buhay? Ano po yung sinagot niya? Sinagot niya, isa lang po yung sinagot niya dito sa bagay na ito. Hindi ako kumakanta dahil maganda ang sitwasyon ko. Dahil maganda yung na-experience ko. Kumakanta ako kasi mabuti pa rin ang Diyos. Kahit ito yung nararanasan ko. Ganon kaganda yung sagot ng babae na ito. Beloved, ganyan din po ang sitwasyon nila Apostle Pablo at Silas sa mga panahon na ito, mga oras na ito.
Hindi sila umaawit dahil madali yung sitwasyon nila. Sino makakapagsabi sa atin na madaling makulong? Di ba? Madaling mabugbog. Hindi po madali ang sitwasyon nila during that time. Pero still, umaawit po sila sa ating Panginoon at nangibabaw ang pagpuri sa ating Panginoon dahil alam nilang tapat ang Diyos magpakailanman. Bagyo lang to. Problema lang to. Pero mas malaki ang ating Panginoon. Yun yung pinanghahawakan nila Apostle Pablo. One more thing. Alam nyo rin po ba that praise also brings breakthrough in our lives? Habang sila po yung maawit, ano po yung nangyari? Kumilos naman ang Diyos sa kaligitnaan nila. Kumilos. Nakita natin ang pagkilos ng Panginoon. In verse 26, it says, suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. Ganun yung pagkilos ng ating Panginoon. Again, kumanta sila, yung earthquake na ito hindi nangyari dahil maganda yung boses nila or pangit yung boses nila. Hindi po ito yung effect nun. Kung ano yung sinabi yun, ang sinabi dito sa passage, ito po ay pagkilos ng ating Panginoon. Ulitin ko lang po, hindi po nangyari ang lindol bago sila umawit. Ito po ay nangyari habang sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. Mga kapatid, minsan gusto natin sabihin sa ating mga sarili na, Lord, kapag gumalaw ka, saka ako aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Madalas, ito yung nasasambit natin bilang isang tao. Kapag gumalaw ka, so ibig sabihin kapag hindi natin nakita yung gusto nating paggalaw ng Panginoon, hindi tayo magpupuri sa Panginoon. Hindi po ito tama, mga kapatid. Honestly speaking, itong ganitong klase ng mindset ay hindi po tama kung titignan po natin. Dahil ang paalala ng Diyos sa ating lahat ay malinaw. Ito po ang palaging sinasabi sa atin ng Biblia, anak, magtiwala ka dahil ako ay tapat, magpakailanman. Yun yung dapat na maging way natin, means natin para magpuri sa Panginoon. At hindi lang yung mga sitwasyon na ating nararanasan. Beloved, don't wait for God to move before we praise Him. Praise and trust Him first and watch Him move. Yun yung dapat po nating gawin. Magtiwala at magpuri sa Panginoon. Kumbaga parang nung dumaan tayo sa pandemic, ano po yung mga na-experience natin nung dumaan tayo sa pandemic? Dito sa story nito, ito po yung story ng isang lalaki. Isang lalaki na nalagay sa mabigat na sitwasyon nung pandemic. Kumbaga, dito po, nawalan po siya ng trabaho nitong pandemic. Iba din po kasi talaga yung naging effect ng pandemic or nung sakit na ito sa mundo natin. Kumbaga, ano po yung mga na-experience? Hindi lang mga bata yung naka-experience ng kahirapan, kundi pati na rin po yung mga matatanda, yung mga estudyante, ayan, naka-experience din po ng kabigatan dito. And dito, sa ating kwento, yung lalaki na ito, masasabi natin na walang-wala siya. Dahil nawalan siya ng trabaho eh. Wala silang makain, wala rin pong pambayad ng renta, at wala rin pong pambayad ng mga bills na meron po sila. Pero still, araw-araw pa rin po niyang pinapakita sa kanyang pamilya na ang pananampalataya na meron po siya ay masasabi nating sapat na sa lahat ng na-experience nila. Kung saan nga po, imbis na magmukmuk siya sa tabi dahil sa kabigatan na kanyang na-experience, ang ginawa niya ay araw-araw pa rin po niyang pinapakita sa kanyang pamilya ang pananampalataya na meron po siya. Makikita po nila sa kanilang maliit na tahanan na araw-araw nananalangin siya at nagpupuri sa Panginoong Diyos. Ilalabas niya yung gitara niya, magigitara siya, at kakanta siya dun sa maliit na sala na meron po siya. At ang inaawit niya, napakaganda rin po. Ang title ng awit niya is, Still I Will Praise You.
Napakaganda kung titingnan natin yung puso nitong lalaki na ito. Ilang linggo lang, may tumawag po sa kanya. Ito po ay magandang balita. Magandang balita para sa kanya. At ibinalita sa kanya na may trabahong mas malaki kaysa sa dati niyang trabaho. At dito, natanggap po siya. Natanggap siya dito sa trabaho na ito. Sabi niya, at binanggit niya po sa kanyang pamilya, sinabi niya po sa kanyang pamilya, alam nyo, hindi ako umaawit para lang makakuha ng trabaho. Hindi ako nagpupuri sa Panginoon para lang makakuha ng break na ito, ng trabaho na ito. Umaawit ako kasi gusto kong ipaalala sa sarili ko at ipaalala sa bawat isa sa inyo na may Diyos pa rin sa dilim. Ganon kaganda yung puso, yung laman ng puso ng lalaki na ito. Mga kapatid, ito yung katotohanan na dapat nating makita dito. When we can't see the light, keep singing to the one who is the light. Remember, who is the light? God is the light. Yun yung dapat nating hinahanap sa lahat ng mga problemang na i-encounter po natin ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay nasa kulungan ng problema, tandaan po natin ito, na huwag tayong manatiling tahimik. Tahimik sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Ang magandang gawin natin, kumanta. Kumanta ka. Kumanta tayo. O magpuri tayo sa Panginoon. Yun yung magandang maging mindset na dito sa mga problema na ito. At higit po sa lahat, ang mas magandang ipakita, mas manampalataya pa po tayo sa ating Panginoon. Because again, when we praise in the dark, God's power breakthrough. Yun yung katotohanan dito sa gitna. Isang katotohanan dito sa gitna ng dilim. Yung pangalawang katotohanan po na makikita natin dito sa passage nito, that when we trust in the dark, God's presence surrounds us. At napakaganda rin po ng katotohanan na ito kung titingnan po natin, na kapag nagtiwala daw po tayo sa gitna ng dilim, dito rin po natin mararanasan ng lubusan yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Dito natin mas lalong maa-appreciate yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, balikan natin yung original na kwento na ating tinatalakay. Dito po makikita natin na hindi agad tinanggal ni Lord ang kulungan o ang kabigatan nila sa kanilang buhay. Bagkus, dito po makikita natin na, isa pa po, hindi rin po niya inalis ang sugat ni Apostle Pablo at ni Silas during that time. Pero bago pa man dumating itong mirakulo na ito, itong pagkilos ng Panginoon, isa po ang sigurado tayo, kasama nila ang ating Panginoon. Kasama nila ang Panginoon dun sa mga sitwasyon na mabigat sa kanila, para sa kanila. So to make it short, God doesn't always remove darkness sa ating buhay. But sometimes, He chooses to stay with us in it. Yun yung nakakagaan sa lahat ng kabigatan na ito. Kasama natin ang Panginoon at hindi ka nag-iisa. To tell you honestly, ang gusto ng isang tao kapag nakakadaan sa mabigat na sitwasyon ng kanyang buhay, madalas, ang palagi niyang hinihiling at nilalapit sa Panginoon is deliverance. Pero meron bang isa sa atin na naghanap ng mismong presensya ng ating Panginoon? Madalas, ang panalangin natin kapag nakakaramdam tayo ng kabigatan, Lord, alisin mo ko dito. Pero isa pala sa magandang ipanalangin na dapat natin bitawan, Lord, alam kong kasama niyo ako. Makakaya ko to. Yun yung dapat na maging magandang panalangin na lumabas po sa puso ng bawat isa po sa atin. Dahil mas gusto niya pong iparamdam sa atin again na kahit anong dilim po yan, kahit anong sitwasyon niya ng buhay po natin, hindi niya po tayo iiwan. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. In Psalm 23 verse 4,
Binanggit ni Pastor Nantes dito kanina. Yet do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yun yung mas lalong makakapagpa-comfort sa atin. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang ating Panginoon. Again, kung titingnan natin o susuriin natin ang Psalm 23, sinabi dito, if I walk, yung pagkaka-translate dito sa passage na ito, sinabi, if I walk. Hindi po if I walk yung nakalagay dito, kundi though I walk. At ano po, magkaiba po yung ibig sabihin po nitong dalawang bagay na ito. So ang ibig sabihin po na iparating nitong talata na ito, na darating talaga ang dilim sa buhay natin. Hindi natin maiiwasan to. Hindi natin mapipigilan na dumating ito. Lahat tayo makakaranas ng problema na ito. Pero ang pangako ng Panginoon dito sa kalagitnaan ng problema na ito, you are with me. Base po dun sa passage na ating binasa. You are with me. O kasama natin ang Panginoon sa kadiliman na ito. Minsan, makikita natin na hindi niya agad binubuksan yung pinto o yung kulungan ng ating kabigatan. Pero ang nakakagaan dito sa bagay na ito, sa katotohanan na ito, na sa gitna po ng kabigatan ng ito, o nung dilim na nararanasan natin, hawak niya yung ating kamay. Hawak niya yung ating kamay at kasama niya tayo sa paglaban dito sa problema na ito. Na kahit madilim man, kahit sugatan man tayo, kahit nasa mabigat man ang sandali ng ating buhay, may kapayapaan pa rin po tayong mararanasan. Dahil malakas yung kasama natin. Mas malaki yung kasama natin kaysa dun sa problema na nararanasan po natin. Again, kasama po natin ang Panginoon at hindi po tayo nag-iisa sa laban na ito. So mga kapatid, tandaan po natin ito, that ang faith or ang pananampalataya, ang ibig sabihin po nito, it means trusting God when we cannot trace His hand. Ito po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Yes, hindi lagi malinaw ang plano ng Diyos sa atin. Hindi laging sakto lang o sakto sa alam talaga natin o kagustuhan talaga natin ang plano ng Panginoon sa atin. Pero kahit hindi po natin makita ang kanyang kamay, pwede pa rin po natin pagkatiwalaan yung kanyang puso, yung kanyang presensya sa bawat isa po sa atin. Sabi nga po dito sa Isaiah 50 verse 10, who among you fears the Lord? Who obeys the voice of His servant? Who walks in darkness and has no light? Let him trust in the name of the Lord and rely upon His God. Ano po yung sinasabi sa atin ng talatang ito? Kapag nasa madilim po tayong sitwasyon ng ating buhay, ang tanging maganda pong magawa natin o maging tugon natin dito ay umasa at kumapit ng mahigpit sa liwanag ng ating Panginoong Diyos. Na kahit hindi po natin alam yung sagot sa lahat ng mga nangyayari po sa atin, sa lahat ng kabigatan na ito, still, ang katotohanan po ay alam niya ito. Hindi lang basta alam ng ating Panginoon yung sitwasyon na ating kinakaharap, may plano rin po siya sa buhay po natin. At mga kapatid, ito po ay masasabi nating sapat na. Sapat na. Sapat na po ito para magpatuloy tayong muli. Sapat na ito para mas mag-move forward dito sa lahat ng kabigatan na ito. Katulad din po ito ng isang storya ng isang lalaki na na-diagnose ng cancer. Yung cancer, ito po ay masasabi nating traidor talaga na sakit. Mabigat talaga na sakit. Ang hirap, hindi lang kabigatan ng pakiramdam natin, kabigatan din ng bulsa. Kasi ang laki ng gastusan dito sa sakit na ito.
Kung saan itong lalaki na ito ay palagi niya pong sinasabi, tuwing testimony time. Again meron na po siyang sakit, pero naandun palagi siya sa testimony time sa kanilang simbahan. Palagi niya pong sinasabi sa testimony time, hindi ko man po alam kung gagaling pa ako dito sa sakit ko, pero ang alam ko, kasama ko ang Panginoon sa laban na ito. At yun yung nagpapalakas sa akin sa kabigatan na ito. Sa bawat chemotherapy na kanyang ginagawa, palagi po siya nagdadasal. Paragi po siyang nananampalataya at nagpupuri sa Panginoon bago siya sumalang dito sa chemotherapy na ito. At isa po ang palagi niyang binabanggit sa Panginoon, Lord, kung ito man po ang daan para mas makilala kita, then I'll walk through it. So be it. Dadaling ko lahat ito dahil kasama kita sa laban na ito. Mga kapatid, yan po ang best example ng matinding pagtitiwala sa gitna ng dilim. Sa gitna ng problema na ating kinakaharap. Again, when we trust in the dark, we experience His peace and His presence na kumikilos sa bawat isa po sa atin. Because even in silence, God is still near. Kasama natin siya. Maging masabi man natin na ang gulo na nangyayari sa atin, nakakalito yung mga nangyayari sa atin, still, ang katotohanan, kasama natin ang Panginoon sa sitwasyon na ito. So bakit po tayo dapat na mas manampalataya palalo? Bakit dapat ito yung maging tugon natin sa mga panahong mabibigat ang dinadala po natin o ang sitwasyon na ating kinakaharap? Because again, when we trust in the dark, God's presence always surround us. Ayun yung magandang katotohanan na dapat nating balik-balikan. At ang panghuling katotohanan po na pinapakita sa ating Panginoon, when we shine in the dark, God's purpose is revealed. Na kapag nagliliwanag tayo sa gitna ng dilim, nakahayag din po ang layunin ng ating Panginoong Diyos. Ano po yung sinabi dito sa kwento natin? Pagkatapos po ng lindol na ito, nagising yung jailer. Ano po yung ginawa ng jailer during that time? So basahin nyo lang po yung kasunod po ng 26. Makikita nyo po dito yung ating tinatalakay. So dito po makikita natin, nung nagising yung jailer, akala niya nakatakas na lahat ng mga bilanggo. At ang naging tugon niya, dahil naisip niya kinakabahan siya kasi nakatakas yung mga bilanggo na kanyang binabantayan. Ang ginawa niya, pumasok sa isip niya, gusto niyang wakasan yung buhay niya. Kasi ang bigat po na magiging problema niya dito. Yung parusa na yun ay masasabi nating mas katumbas niya yung kamatayan. Yun yung pumasok agad sa isip ng jailer na ito. Gusto kong wakasan yung buhay ko. Dahil dito sa matinding parusa na maaaring mangyari sa kanya dahil dito sa sitwasyon na ito. Pero ano po yung nangyari po dito sa kwento na ito? Sumigaw si Apostle Pablo. Sinabi niya dito, it says, "Don't harm yourself. We are all here." Hindi sila umalis agad. At doon nagtanong yung jailer. Ang ganda rin po ng pagkakatanong ng jailer dito kung babasahin po natin itong kwento na ito. Sinabi niya dito, "Sirs, what must I do to be saved?" Yung naging tanong niya, pumasok kagad na tanong sa isip niya during that time, ano yung pwede kong gawin para maligtas dito? Ang sinagot ni Apostle Pablo, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, and you and your household." Napakaganda ng sagot ni Apostle Pablo sa tanong ng jailer na ito. Hindi lang siya yung maliligtas. Sinabi dito, you and your household will be safe. Nakaka-amaze kung titingnan po natin itong bagay na ito. You see, mga kapatid, kung hindi din po siguro nakulong si Apostle Pablo at si Silas, wala rin po sigurong jailer na maliligtas.
And even yung pamilya niya ay hindi makakilala sa Panginoon. Pwede nating masabi itong bagay na ito. And minsan, believe this or not, mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang ating kulungan o yung mabigat na situation na ito na ating kinakaharap para sa ating mission din po. At sa ikaliligtas din po ng ibang mga taong nakapaligid sa atin. Katulad ng jailer na masasabi nating nakakilala sa Panginoon dahil doon sa situation na iyon. Again, katulad din po ng madalas na paalala sa atin, sa bawat isa po sa atin, God turns pain into purpose. At yun yung mas nakakagaan din kung titingnan po natin itong problema na ito. God turns pain into purpose. May purpose pa rin yung sakit na ito. Ika nga po sa Romans 8:28, it says, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Malinaw na sinasabi ito ng talata. Hindi ibig sabihin ito na kapag tinanggap mo ang ating Panginoon, ay masasabi natin na ligtas na tayo sa problema na ito or hindi na tayo makakaramdam ng kabigatan. Hindi po ito yung sinasabi ng talata. Hindi po tinatanggal again yung problema na ito kapag tayo ay nanampalataya. Ano po yung maganda pong makita natin dito? Na kasama natin ang Panginoon. And maaaring gamitin din ng Panginoon itong experience natin na ito para rin po sa kabutihan natin. Para rin po sa atin. Base dun sa passage na ating tinatalakay. Minsan, mga kapatid, kailangan din po natin dumaan sa madilim na part ng buhay din po natin para mas lalo pa nating makita ang nakakamanghang liwanag ng ating Panginoong Diyos. Kapag na-experience natin ito, mas lalo rin nating maa-appreciate na ganito ang Panginoon na ating sinasamba. Isa pa po, according to sa Matthew 5 verse 16, it says, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven." So it simply means that our light also shines brightest in the darkest place. So ang halimbawa po nito, nagkaroon nga po ng brownout. Meron po sa amin sa Tanag, maisingit ko lang tong kwento na ito. Meron po sa amin sa Tanag na kapag brownout, may isang bahay doon na nangingibabaw. Kasi hindi ko rin kung mayaman lang siya o may pambili siya ng solar panel. Buong bahay niya siya yung maliwanag eh. Buong street, sobrang dilim, pero siya yung nagliliwanag. And ano yung madalas na nakikita, kada sasakay ako sa tricycle, nakikita ko tong bahay na ito. Hindi talaga mawala yung tingin ko dito eh. Parang hinahatak o minamagnet yung tingin ko kasi ang dilim ng paligid, siya lang yung may liwanag, nakaka-amaze. Nakakatawa rin siguro magkaroon ng solar panel, no? Na kahit brownout yung kapitbahay mo, ikaw lang yung may ilaw. Ikaw lang yung mangingibabaw. So again, katulad lang po na ito na sinasabi natin, that our light also shines brightest in the darkest place. Makikita lalo ng iba yung kaliwanagan na meron tayo o yung liwanag na ating sinasamba dahil rin po sa buhay natin. Again, hindi po natin kailangan maging perpekto para magliwanag. Hindi natin kailangan bumili ng solar panel. Baka mamaya may hawak kayong solar panel para magliwanag kayo. Hindi natin kailangan ng mga bagay na ito. Hindi natin kailangan maging perpekto. Ang kailangan po natin ay manatiling matapat sa ating Panginoon. Na kahit mahirap yung pinagdadaanan nating sitwasyon, maaari tayong magliwanag pa rin. Katulad din po ng jailer dito sa story natin. Baka meron po sa kalagitnaan ng ating mga nararanasan, meron ding isang jailer na nagmamasid sa atin. Paano ba kumilos itong tao na ito? Paano ba siya kumilos o paano ba siya tumugon dito sa lahat ng problema na ito?
Kaya mga kapatid, bilang tugon din po natin, huwag po nating sayangin yung dilim o yung pagkakataong ito sa buhay po natin. Hayaan natin na magliwanag din po tayo dito sa kadiliman na ito at makita ng iba kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay din po natin. Gamitin po natin ito bilang pagkakataon para maihayag at mas maipakita pa ang pag-ibig ni Kristo na na-experience din po natin. Mga kapatid, ulitin lang po natin, ang midnight dito na tinutukoy po natin o ang gabi na ating tinutukoy ay simbolo ng mga panahong walang liwanag sa buhay po natin. Pero tandaan po natin ito, may kayamanan pa rin po tayong makikita o maaaring matagpuan dito sa dilim na ito. Dahil sa dilim, natututot po tayong magtiwala pa ng lubusan sa ating Panginoon. Dahil sa dilim, lumalalim ang ating pananampalataya. Dahil sa dilim, makikita po natin na dito sa problema na ito, sapat na ang ating Panginoong Diyos. At malalagpasan ko ito dahil kasama ko ang ating Panginoon. The best example for this truth is the story of Job. Ano pa yung nangyari kay Job? Dito sa gitna ng lahat ng pagkawala, sa gitna ng kabigatan na kanyang natatamasa, sinambit niya itong bagay na ito. I have heard of you by hearing of the ear, but now my eyes sees you. Sabi po sa Job 42 verse 5. Minsan, mga kapatid, kailangan nating dumaan sa madilim na parte ng buhay natin para mas makita din po natin yung dakilang pagkilos ng Panginoon at para mas maging malalim din po yung pananampalataya na meron po tayo. At sa paglalim po ng ating relasyon sa ating Panginoon, ito rin po yung mangingibabaw. Unti-unti din naman pong makikita natin ang paglitaw ng purpose natin dito sa mundong ito. Ang layunin natin, ang misyon natin sa mundong ito. Because again, when we begin to trust God in the darkness, or when we shine in the dark, God's purpose is also revealed. At yun yung magandang katotohanan dito sa kabigatan na ito. So, again mga kapatid, ano ba yung dapat natin gawin kapag tayo ay nalalagay sa mabigat o madilim na sitwasyon ng buhay natin? So, 3 bagay po. So, first is keep praying even it's too quiet. Magpatuloy po tayong manalangin. Because, again, silence does not mean absence. And God may be quiet because He's already working sa buhay natin. Kumikilos na siya sa buhay natin. Hindi lang natin pinapansin dahil mas nakafocus lang tayo sa kabigatan na ito. Pangalawa, keep praising even it still hurts. Kahit masakit pa, kahit fresh pa, yung sakit, yung pain na nararamdaman natin, magpuri tayo sa Panginoon. Umawit tayo sa Panginoon. Tandaan po natin ito. Again, mga kapatid, worship is not denial. Worship is not denial. It's a declaration. And we declare that God is still good. At yun yung dapat na lagi nating maibukang bibig. Ito yung mga katagang dapat na lumalabas sa puso ng bawat isa po sa atin. God is still good. Kahit may kadiliman kaming nararamdaman. Pangatlo, keep believing even when it's too long. Kahit sobrang tagal nitong kadiliman na ito, magtiwala lang tayo. Manampalataya lang tayo sa ating Panginoon. Ika nga po sa Psalm 30 verse 5, weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Ano po yung sinasabi ng talata na ito? Mga kapatid, again, the night may be long, but always remember this, that morning always comes. Kahit gaano man kahaba itong gabi na ito, hindi niya mapipigilan. Darating at darating ang liwanag sa kadiliman na ito.
ang ang kaliwanagan ng presensya rin ng ating Panginoon. Bilang panghuling kwento na magandang talakayin natin, ito po yung pinakang mahalaga at pinakahuling kwento na ating ninilay-nilayan, pag-aaralan sa umaga na ito, ang storya mismo ni Jesus. Mismo si Jesus naka-experience din ng kadiliman. Kadiliman na mas grabe pa kaysa sa pinagdadaanan natin. Si Jesus po mismo ay dumaan sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Actually, sa buong kasaysayan pa, kung titingnan talaga natin, ang gabi ng kanyang pagpapapako sa krus ng Kalbaryo. Habang siya po ay nakapako doon sa krus, literal po na nagdilim ang lupa, ang buong kalupaan, at tila tahimik po ang kalangitan. Mabigat po yung sitwasyon na ito. Pero sa gitna po ng dilim na ito, ano po yung ginagawa ng Diyos? Ano po yung mismong ginagawa ng Diyos during that time? Dito po makikita natin na ang ginagawa ng Diyos ay ang pinakandakilang himala rin po na maaari nating ma-experience. Ito po ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Sa gitna ng dilim na kanyang nararanasan, naliwanagan ang buong mundo. Hindi lang yung mga nakapaligid sa kanya, kundi buong mundo ang naliwanagan dito sa kadiliman na ito. Mga kapatid, kung si Jesus mismo ay kumikilos sa dilim ng krus, kung si Jesus mismo ay napagtagumpayan itong kabigatan na ito, itong kamatayan na ito, paano pa kaya sa dilim ng ating problema? Mas kaya niya itong solusyonan. Mas makakaya natin itong dahil kasama natin ang Panginoon sa problema na ito. At kung ang kanyang sugat at dugo na dumaloy ay nagresulta sa kagalingan at kaligtasan ng mundong ito, sa ating mga sugat mismo, sa ating mga sugat na dumadaloy din naman, ay pwedeng dumaloy ang kanyang biyaya na magre-resulta sa kaligtasan din ng mga taong nakapaligid sa atin. Again, in conclusion, mga kapatid, hindi ko man po alam yung sitwasyon na ating pinagdaraanan. Ito po ang maganda nating tingnan. Anumang sitwasyon o anumang dilim na ating pinagdaraanan, tandaan po natin ito. When we praise in the dark, God's power break through. When we trust in the dark, God's presence surround us. And when we shine in the dark, God's purpose is also revealed. So mga kapatid, don't wait for the morning to praise Him. Just sing in the dark. Magpuri tayo kahit nandito pa tayo sa dilim na ito. Kahit gabi pa at mabigat pa ang lahat ng nangyayari sa atin, purihin natin ang Panginoon. Itaas natin ang Kanyang pangalan ng buong puso din po natin. Kasi again, doon lang din po natin mararanasan ng liwanag niya. At ngayong umaga, mga kapatid, kung ikaw po ay nalalagay sa gitna ng pagsubok ng iyong buhay, ng ating buhay, kasama rin po ko, o matinding kapighatian, ang tanong po sa bawat isa sa atin, can you still sing? Can you still praise sa ating Panginoon? Can you still trust? And can you still shine? Beloved, choose to worship because your midnight may just be the moment God will move. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang Diyos, maraming salamat dito sa katotohanan na ito. Maraming salamat sa reminder na ito. At I hope and pray, Lord, na sa gitna ng aming kabigatan, ang mas magandang mapili pa rin po namin ay ang lumapit po sa iyo, sa presensya niyo, manampalataya pa mismo sa inyo, Lord. Nawa po, Lord, kung mayroon man po sa amin may pinagdadaan ng mabigat, nawa ay makita niya itong katotohanan na ito na hindi
nyo kami iniiwan. Kasama namin kayo sa laban na ito. At ito po sana ay magresulta rin sa mas lalong paglago pa namin ng relasyon namin sa inyo, Lord. Nawa po, Lord, samahan nyo kami, Lord, dito sa lahat ng problema na ito, especially sa ngayong may encounter namin na matinding bagyo na ito. Samahan nyo kami, Lord. Protektahan nyo kami. Gabayan nyo po kami sa lahat ng dako ng buhay na ito, namin po, na may encounter namin. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.